makita yung totoong kahabagan ng ating Diyos na buhay sa ating pong mga buhay. Dito niya po tayo tuturuan kung bakit kinakailangan tayo dumanas ng bawat pagsubok at suliranin. O sa maikling salita ay binabasag niya ang puso ng tao. Bakit kailangan mabasag ang puso ng tao? Amen? Kaya samahan niyo po ako upang tuklasin po natin ang salita ng Diyos na tunay nga po na bakit nga ba kailangan na mabasag yung ating mga puso. Bakit kailangan nga ba na tayo'y madapa, masaktan, masugatan? Amen? Kaya dito po ay maunawaan po natin yung kahalagahan na siyang nararapat pala, na siyang karapat-dapat pala na tayo'y mabasag. Amen? Kaya sabi niya po dito, masakit na tanong, pero hindi gusto ng Panginoon na masaktan ka. Pero minsan yung pagkabasag o pagkabag ng puso ang daan para makilala mo siya ng mas malalim. Hindi siya maninira. Siya yung mag-aayos pagkatapos. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay kaya daw po kinakailangan po na tayo po'y mabasag upang sa ganun daw po ay mas makilala natin ng mas malalim ang ating pong Diyos na buhay. Tunay nga po na siya yung mag-aayos at hindi yung sisira po sa ating mga buhay. Amen? Kaya tunay nga po na dito po ay maunawaan po natin yung kahalagahan ng pag-aayos po ng Diyos sa ating pong pamumuhay pagkatapos po ng pagkawasak. Amen? Kaya minsan po ay bawat isa po sa atin ay hindi po natin maunawaan kapag tayo po'y nasasaktan, kapag tayo po'y nadadapa, at kapag tayo po'y dumadanas ng bawat suliranin. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa una, sabi niya dito sa una, para matauhan at magpakumbaba. Kaya daw po tayo kailangan na mabasag ang puso upang tayo daw po'y matauhan at magpakumbaba. Dahil nga po kapag tayo nga po ay hindi po nababasag ang puso o hindi nasusugatan, ay tunay nga po ay tayo po'y mapagmataas. Amen? At hindi po tayo natatauhan. Tayo po'y tumitingin talaga sa kataas-taasan na para tayong si Satan dinadaig natin si Satan na dinadaig ni Satan ng Diyos. Amen? Yun po yung nangyayari po sa mga taong palalo. Amen? Kaya dahil po naging ganun po yung ating attitude, kaya ang ginawa po ng Diyos ay binabasag niya po tayo. Sa pamagitan po ng pagdadapa, masaktan, amen? Nasusugatan, na parang isang magulang na kapag nasaktan yung kanyang anak, nasugatan yung kanyang anak, siya po'y nandoon nakaalalay. Ganun po yung atin pong Panginoong Jesucristo. Na tunay nga kapag tayo po'y nadadapa at nasusugatan, ay tunay nga po na nangtuon siya upang nakaalalay. Kaya upang tayo po'y matutong magpapakumbaba, ay tayo po'y kanya pong binabasag. Tinuturuan niya po tayo upang tayo po'y mabasag. Kaya sabi niya po dito sa mga awit, chapter 51, verse 17, sabi niya, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba, pusong mapagtapat. Kaya tunay nga po na ang handog daw po sa atin ng Diyos ay karapat-dapat at pagpapakumbabang puso na tunay nga po na mapagtapat. Kaya tunay nga po na hinandugan tayo ng Diyos ng puso, siya'y karapat-dapat. Kaya dahil po sa ganun pong kalagayan, tayo po'y natatauhan, tayo po'y bibigyan niya ng puso na meron pong pagpapakumbaba at meron pong katapatan, mapagtapat sa kanya pong harapan. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun po ay ibig sabihin daw po nun, sabi po niya dito, ibig sabihin, yung basag na puso ay isang sacrifice na pinakamahalaga sa Panginoon pagkadurog, kapag durog ka na, doon ka titigil sa pagiging matigas ang ulo. Doon ka magsasabi ng Panginoon, ikaw na. Kaya tunay nga po na kapag tayo po ay andun po talaga sa kalagayan na hindi na natin kaya, doon po talaga masasabi na pinaubayan natin sa Diyos. Pero kapag dumating tayo sa punto na nagmamataas po tayo, doon po natin sinasabi na kaya ko to. Amen? Kahit hindi mo na kaya, nadadapa ka na, natitisod ka na, sinasabi mo pa rin sa iyong sarili na kaya mo pa rin.
ayaw mo pa rin hingin yung tulong ng Diyos. Kasi ang gusto mo, ikaw lang. Amen? Pero kapag ikaw ay hindi mo na kinakaya, talaga namang sobrang-sobra na yung sakit at bigati, ikaw ngayon ay magsasabi na, Panginoon, ikaw na. Amen? Doon ka na magsasabing, pinapaubaya ko na sa'yo, Panginoon. Amen? Kaya minsan nandoon yung pagmamataas na tunay nga po na pinapakita natin sa Diyos na nagmamataas tayo sa Diyos. Hindi tayo nagpapasakop. Nang pagpapasakop po yun sa salitang hindi ka nagpapasakop ni kanino man. Amen? Dahil ang tangi mo lamang pinapanindigan at pinapaniwalaan ay ang iyong sarili. Amen? Natunay nga po na ganun kalaki ang tingin mo sa iyong sarili. Na akala mo ikaya mo talaga. Amen? Kaya dahil sa ganung kalagayan na nakita ng Diyos, ikaw ngayon ay kanyang binabasag upang ikaw ngayon ay matauhan at matutong magpapakumbaba. Dahil kapag hindi niya yung gagawin, hindi mo gagawin magpapakumbaba. At hindi ka magigising sa katotohanan na kung wala ang Diyos, ay wala ka. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil nangyayari po kasi sa tao, iniisip niya, kahit wala kayong lahat, kaya ko. Ganun po nangyayari sa tao Kapag nagmamataas na, basta may pera lang siya, may kinakain siya, bahala kayo. Basta kahit wala kayo, kaya ko. Yun yung nangyayari sa tao. Pero in the spot, nakalimutan ng tao na kung wala ang Diyos, wala siya ngayon sa mundo nito. Wala siya ngayong hininga. Wala siya ngayong buhay. Amen? Yun yung nakalimutan ng tao ang kanyang pagkakautang sa ating pong Diyos na buhay. Utang na kahit kailanman ay hindi kayang bayaran ng sinumang tao. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa 2 Corinto, chapter 7, verse 10, sabi niya, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Amen. Maliwanag po na sinabi po ng Diyos dito sa 2 Corinto na tunay nga po na kapag ang kalungkutang nanggagaling daw po sa Diyos o buhat sa Diyos ay magbubunga po ng pagsisisi. Even po, kapag ang kalungkutan po na nanggagaling sa Diyos, na naranasan po natin talaga, ay nagkakaroon po ng pagsisisi. Pero ang kalungkutang dulot ng mundo ay umahantong po sa kamatayan. Bakit? Hindi niya po kayang i-handle yun. Pero yung kalungkutan niya na buhat galing sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi dahil po yung nakokontrol po yun. Una-una po kinokontrol po yun ng emosyon. Yung sa loobin po natin, kinokontrol po yun ng Diyos. Pero pag dito sa mundo, kapag humantong sa ganitong kalungkutan, ito po ay hahantong po sa kamatayan. Bakit po hantong po sa kamatayan? Dahil hindi po may handle po ng tao ang kanyang kalungkutan sa mundo ito. Dahil nga po ang may hawak pa at kumukontrol po nun, si Satan. Amen? Si Satan yung magdadala sa iyo kasi sinasakop ka na ni Satan. Sasabihin sa ni Satan, pupunta ka doon. Magpapakamatay ka. Kaya marami nagsasabi, patapusin ko na lang yung aking buhay para matapos yung aking problema. Isa pong kalungkutan po yun. Amen? Na hindi niya alam yung kalungkutan pong humahantong pong iyon ay tunay nga po ay nagdudulot po ng kamatayan. Amen? Nagdudulot po ng kanya pong kapahamakan. Una-una po dyan ay ang kamatayan. Yan po yung sinasabi pong depression. Amen? Na kapag ang depression kapag hindi po naagapan, ay tutungo po siya sa kamatayan. Amen. Amen? Ito po yung pumapalo po dito sa 2 Corinto. Kaya tunay nga po na isaalang-alang po natin yung ating pong mga buhay sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya lagi natin tatandaan kapag tayo humantong po sa kalungkutan, sakit, kapag tayo nasasaktan, bigati na hirap na hirap ka na sa buhay, lagi mong tatanda at lagi mong iisipin na kaya mo yan dinaranas at kaya pinahintulutan niya ng Diyos upang ikaw ay matuto at matauhan. Amen? Dahil nga kung hindi ka nababasag, makikilala mo bang Diyos? Amen. Yun po yung tanong Kung hindi ka mababasag, makikilala mo ba ang Diyos? No. Makikilala mo lamang ang iyong sarili. Kung hindi ka mababasag. Makikilala mo lang ang sarili mo
na nakapaligid sa iyo, yung pera mo, yung kayamanan mo, pero yung nag-iisang Diyos na meron sa mundo, hindi mo makikilala. Amen. Amen po. Dahil nga po, sa ganun pong kalagayan, nais ng Diyos na makilala niya tayo sa pamamagitan ng pagkabasag po natin. Amen? Kaya sabi niya nga po dito sa pangalawa, sabi niya, bakit daw kinakailangan mabasag ang tao? Para matutong umasa sa Diyos, hindi sa tao o bagay. Amen? Kaya daw po kailangan matuto. Kaya daw po kailangan na mabasag daw po ng tao upang siya po'y matutong umasa sa Diyos. At hindi po sa tao o bagay. Amen? Dahil nga po, minsan po ang tao ay hindi na po siya umasa sa Diyos. Umaasa na po siya sa kanyang sarili. Yung po yung sinasabi ko po kanina pa. Na sinasabi niya na bahala kayo. Kaya ko kahit wala kayo. Amen? Nakalimutan ng tao na umasa po sa Diyos. Amen? Nandun siya ngayon umasa sa mga bagay at sa tao. Nakadepende siya sa tao. Ibig sabihin po, kung ano yung sinasabi ng tao, sinusunod niya. Kasi doon na nga po siya nakadepende. Doon na po siya umaasa. Hindi na po doon sa Diyos na nagsasabi at naglikha po ng kanyang buhay. Kaya, yun po yung unawain po natin na huwag tayong mabuhay sa bagay o sa kanino man pa o umasa sa kani-kanino man. Dapat umasa tayo sa Diyos lamang. Dahil marami po sa atin, lalo na po sa mga may kaya po sa buhay, mga mayayaman, hindi naman po lahat ng mayayaman, no? Kaya masakit man talaga, but truth is truth. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ito po yung katotohanan sa mga kaya po talaga o sa mga mayayaman. Sila po yung maasa po sa kanilang yaman. Amen? Kapag sila po yung nagkakasakit, isa lang yung sinasabi nila, punta ka sa ospital. Hindi mo sila maririnig na dalhin mo sa church para manalangin sa Diyos. Hindi po sila ganun. Isa lang yung buka bibig nila. Dalhin mo sa ospital yung anak natin para gumaling. Amen? Doon po sila nagtitiwala. Amen? Doon po sila nakadepende. Bakit nga po? Dahil nga po, umasa po sila dun sa kanila pong pera. May pera po sila eh. Hindi po sila mangamba na sumugot sa ospital kasi nga may pera. Amen? Kaya nga po sinasabi nga po, mas marami pong may hirap o kapuspalan na nakakapasok po sa kariyan ng Diyos kaysa mga mayaman. Mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa harian ng Diyos. Amen? Kaya, sa ganun pong kalagayan ay nakakalungkot na makita po natin yung ganun pong kalagayan na may papakita po natin. Kung makita natin sa kanilang buhay na naging ganun po ang kanila pong pananaw sa buhay. Kaya dapat ay matuto tayo na sila po'y maturuan po natin ng totoo pong pagsunod at pag-asa po sa ating pong Diyos na buhay. Na dapat po ay tayo umasa sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya nga po dito, sa 2 Corinto, chapter 1, verse 8 and 9, sabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia, napakabigat ng aming dinanas. Ano pa't akala namin ay mamamatay na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Amen. So maliwanag po na sinabi po dito, na tunay nga po na dumadanas po ang lahat ng bawat kapighatian. At ito'y tunay nga po na pinapahintulot ng Diyos upang huwag manalig sa sarili, kundi manalig po sa ating Diyos na bumubuhay ng mga patay. Dahil nga po, sa ganun pong kalagayan na pinaparanas po sa atin ng Diyos. Kaya ngayon, naunawaan na po natin kung bakit po tayo ay dumadanas. Kung bakit po tayo nahihirapan. Amen? Hindi po yung karusan ng Diyos. Kundi, dito po ngayon naunawaan po natin na kaya po pala yung pinahintulutan ng Diyos na dumadanas po tayo ng hirap, sakit. Dahil nga po, upang tayo ay matutong umasa sa Diyos. Dahil nga po, ayaw ng Diyos na umasa tayo sa ating mga sarili. Gusto niya, sa Kanya po tayo umasa. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, na tunay nga po na patuloy po tayo na makakaranas sa bawat dadanasin po natin
parati po natin isaalang-alang at ilagay po sa ating puso at isipan na tunay nga po, pinahintulot ito ng Diyos upang tayo'y matuto na umasa po sa Kanya. Kaya sabi niya nga po dito, sa Deuteronomio, sabi niya, chapter 8, verse 2 and 3, sabi niya, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tinuruan daw po tayo ng Diyos kung paano po magpakumbaba. Sinabi niya dito na tunay nga po na alalahanin daw po natin kung paano niya tayo pinagpatubayan. Kaya tunay nga po na sa bawat kalagayan po natin, ay tunay nga po na alalahanin po natin yung pagpatubay po sa atin ng Diyos. Natunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay nakita po natin. Natunay nga po na ang nais lamang ng siya tayo po ay magpakumbaba. Kaya niya po tayo sinusubok. At upang siya po ay sundin natin. At tinuruan niya tayo upang magpakumbaba. Kaya sabi niya po dito, tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Kaya tunay nga po na kaya daw po ito pinahintulot ng Diyos na tayo magutom bago niya tayo bigyan, upang sa gayon daw po ay upang ipaunawa daw po sa tao o sa ating lahat na kanyang mga anak na tayo daw po hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salitang nagmumula sa labi ni Yahweh. Amen? Kaya tunay nga po na sinasabi ko sa iyo pa ulit-ulit na yung salita ng Diyos ay inyo pong isabuhay. Inyo pong ipamuhay. Dahil isa po yung pagkain spiritual sa inyong buhay. Amen? Na kahit wala kayong pagkain sa physical, hindi spiritual, nabubuhay kayo. Dahil nga po sa salita ng Diyos na nanggagaling po sa bibig ni Yahweh. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya tunay nga po na iyon po yung atin pong unawain. Na tunay nga po na sa ganun pong kalagayan na pinaunawa po sa atin ng Diyos. Na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita po niya. Amen. Sa totoo lang po, napakasarap po mabuhay sa salita ng Diyos. Amen. Kasi mabuhay ka sa pagkain. Sa physical. Amen. Amen? Dahil nga po, yung pagkain na kinakain po natin in physical, yan po nilalabas lamang po natin. Pero yung pagkain po natin in the spiritual, yan po ay mabubuhay po sa ating pamumuhay. Yan po ay sisibol sa ating buhay. Amen? Hindi na po mawawala sa atin yan. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang magpapahintulot na umalis yan sa'yo. Amen? Kaya, tunay nga po na dito natin maunawaan yung kahalagahan po ng salita ng Diyos. Kung paano natin isaalang-alang at bigyang buhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa pangatlong sabi niya, bakit daw po kailangan mabasag ang puso ng tao? Para lumalim yung pakikiramay mo sa iba. Amen? Ano po yung tinutukoy po ng Diyos po dito na para lumalim daw po yung pakikiramay po natin sa iba. Lumalim po yung ating po pakikipagrelasyon sa iba. Hindi pakikiramay sa patay, ha? Baka pagkakaunawan niyo, pakikiramay sa patay. Huwag po kayong makiramay sa patay kasi patay na po yun. Hayaan natin yung kapwa patay ang maglibing sa kapatay. Ha? Ang ibig sabihin po dito, na para daw po lumalim yung pakikiramay po natin sa iba. Ibig sabihin yung pakikipagrelasyon natin sa ibang tao. Kaya nga po sabi ng Diyos, preach the gospel. Kailangan natin i-preach ang salita ng Diyos. Kailangan natin ipamahagi ang salita ng Diyos. Paano natin yun ipamahagi? Kung wala tayong totoong relasyon sa bawat tao. Kung hindi tayo marunong makikipagrelasyon sa bawat tao. Amen? Kaya dapat matuto tayo na lumalim yung ating pakikitungo sa lahat po ng tao. Yung malawak, yung pagkakaunawa natin sa bawat kalagayan po ng bawat tao. Amen? Kagaya nga po ng paulit-ulit po sinasabi po sa inyo, lahat po kayong attendee dito, hindi po iisa ang inyong mga pag-uugali. Iba-iba ang pag-uugali na meron kayo. Pero kami tinuruan ng Lord upang
makikisama sa inyo bawat isa upang matututunan namin ang bawat pag-uugali ninyo kung paano namin ito i-handle sa aming mga sarili. Yun yung tinutukoy po ng Diyos dito sa pangatlo. Upang matuto kayong i-handle ang bawat pag-uugali ng tao. Sa bawat pag-win ninyo sa bawat kaluluwa na kailangan ninyong iwin. Amen? Dahil nga sinasabi ko nga sa inyo, sa bawat pag-win po natin ng mga kaluluwa, marami pong pilosopo dyan. Marami mga pilosopo, marami dyan sasagutin ka ng pabalagbag, pabalang, galit pa sa'yo. Amen, ang nais mo lang naman ipaalam sa kanila o ibahagi sa kanila yung natutunan mong salita ng Diyos. Yung nakain mong salita, pero iba yung dating sa kanila. Mayroon po talagang ganong tao. Kaya isa lang po yung gagawin po natin. Turuan natin una yung ating mga sarili kung paano maging malalim yung ating pakikiramay sa bawat tao. Lumalim yung ating pakikipagrelasyon sa bawat tao. Upang sa gayon, maunawaan natin ang bawat pinapaabot sa atin na saloobin, pinapaabot sa atin ng mga damdamin nila. Maniwala po kayo hindi, kami, araw at gabi Yung problema ng iba, problema namin Amen? Totoo po yun, pero yung problema namin, problema lang po namin yun. Alam niyo po yan, hindi po nakakarating sa inyo yan. Pero yung problema po ng iba, problema po namin. Amen? Kaya yung sinasabi ko nga sa Lord, sabi ko, Lord, parang unfair Problema ng iba, problema namin. Pero yung problema namin, amin lang. Amen? Hindi pwedeng ilabas kasi problema lang namin yun. Pastor kami, pastora kami. Amen? Nagtatanong po talaga ako sa Lord. Pero isa lang po yung tinuro sa akin ng Lord. Isang mahabang pasensya. Amen? Na kailangan papapasensyahan mo yung mga tao po talagang ganun. Amen? Na kahit sa maliit na bagay, na kaya namang solusyonan nila, sasabihin pa sa'yo. Amen? Sasabihin pa sa'yo, pastora, kailangan ko po ng ganito. Pastora, kailangan ko po ng ganyan. Amen? Minsan sumasabi sa isip ko nun, hindi ako nag-asawa, hindi ako nagkaanak. Para hindi ako mamoblema. Pero bakit? Yung problema ng iba sa akin sinasabi. Amen? Yun po yun Yun po yung isa pong testimony na tinuturo po sa atin ng Diyos. Na sinasabi ko po sa inyo ngayon. Kaya ko po yung kinukwento sa inyo. Para maunawaan niyo po yung sinasabi po dito. Sa pangatlo na sinasabi dito. Para lumalim yung ating pakikiramay. Amen? Dahil kung wala ka nun, mawawala ka sa paglilingkod. Mawawala ka sa paglilingkod. Yun yung unang i-battle mo. Yung pagpapaabot sa iyo ng tao. Amen? Na hindi nila naunawaan na hindi mo naman problema yun. Amen? Kaya andun yung part talaga na sabi ko sa Lord, talagang dinala mo kami sa maturity. Amen? Kaya dito natin ipapakita sa Diyos kung paano tayo nagkakaroon ng totoong malalim na pakikiramay sa ibang tao. Kaya, ngayon pa lamang, kayo pa lamang ay tinitrain pa lang, trainee pa lang, papunta pa lang sa mga pastor-pastora. I-train nyo na yung mga sarili nyo sa mga ganitong bagay kung paano i-handle. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sa 2 Corinto, chapter 1, verse 4, sabi niya, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian, upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin, sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahagpis. Kaya tunay nga po na sa ganun daw pong kalagayan, na tayo po inaaliw ng ating pong Panginoon, sa kalagayan po natin na dumadanas po tayo ng kapighatian, ito daw po ngayon ay dahil natanggap po natin ang kaaliwan pong itong binigay po sa atin ng Diyos, ito po ngayon ay may bahagi po natin sa iba. Na sila po'y dumadanas ng kalungkutan, at sila po'y napapaaliw po natin. Sa pamagitan po ng pastora? In the gospel of God. Amen? In the word of God. Sa pagbabahagi po natin sa kanila pong mga buhay. Na meron pong kasamang pagpapasaya po sa kanila. Na meron kasamang pag-aakay sa kanila, pagpapalakas. Amen? Na sabi nga kapag nanghina ang iyong kapatid, ikaw ngayon ang magbibigay kalakasan. Kaya sabi po dito, ibig sabihin, yung luha mo ngayon gagamitin ng Diyos para aliwin yung iba. Bukas, hindi masasayang yung sakit mo, magiging language mo yon para maintindihan mo yung iba. Yung ibang nasasaktan. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan na meron po tayo, tunay nga po na may bahagi po natin ngayon sa iba. Na yung pag-iyak po natin na dulot ng kaligayahan para po sa iba, ay gagamitin po ngayon yung
yun ng Diyos para po sa iba. Upang sila ngayon ay magkaroon po ng aliw o magkaroon ng kaligayahan sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya nga po minsan umiiyak po tayo sa kaligayahan. Kapag tayo po nananalangin, umiiyak po tayo. Nagpupuri, umiiyak po tayo. Hindi po pala natin alam na yung luha pong yun na kahit katiting na luha pong yun napakahalaga para sa Diyos. Para po sa atin pong kapwa. Amen? Para sila po sa gayon ay mabigyan natin ng kaligtasan sa pamagitan ng ating pong pagluha. Amen? Kaya sabi niya nga po dito, sabi na dito sa Isaiah chapter 53 verse 3, sabi niya, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Kaya tunay nga po na, ito po yung kalagayan na tunay nga po na, hinamak na po ng lahat ng tao. Itinakwil, dinanas na yung hapdi, hirap. Ngunit wala pa rin pong pumapansin sa kanya. Kaya tunay nga po na, ito po yung pinapaunawa po ng Diyos kung paano po siya nagdanas. Na ngayon po ay pinadanas po ng tao. Na tunay nga po na sa bawat pagdanas po ngayon ng tao, na tunay nga po na tayo po ay nakaalalay. Tayo po yung nandyan po na umaalalay para po sa tao upang sila po ay bigyan ng pagkaaliw para po sila po ay magkaroon po ng pag-asa. Lalo na sa bawat kalalagan po nila ng kahantungan. Na tunay nga po na nandun sila sa kahirapan. Na tunay nga po na hirap na sila sa bawat buhay na kanila pong dinaranas. Amen? Kaya sabi nga po dito, sa pang-apat, sabi niya, para mahubog ka. Kaya daw po binabasag po natin ang puso mo para daw po ay mahubog ka. Amen? Kaya tunay nga po, upang sa gayon ay mahubog ka, magkaroon ka ngayon ng panibagong buhay. Mula sa pagkawasak, ikaw ngayon ay binubuo ng Diyos. Kaya sabi niya nga po dito sa Jeremiah, chapter 18, verse 4, sabi niya, kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Iyon po yung simbolo nating mga tao bilang mga anak po ng Diyos. Mula po sa pagkawasak o pagkabasag po natin, tayo po'y muling binuo ng Diyos na kagaya po ng isang palayok na hinuhugisan ng panibago upang siya'y maging bago. Amen? Kung natatandaan niyo po yung nung tinuro ko po, matagal ko na pong naituro yun, ang about po dun sa tendera at ng palayok. Amen? Na kung saan po si Jesus ay nagsisimbolo na bilang isang palayok at yung tendera ay nagsisimbolo bilang tao na yung palayok na pinuntahan po ng Panginoon ay hindi pala isang tendera ng palayok at isang mamimili. Yung mamimili si Jesus at yung tendera po tayo. Na kung saan po ay pinapaunawa po sa atin po ng Diyos po doon na revelation po doon sa tendera at ng palayok at ng customer na kung saan po ay pagbalik po ng customer, buo na po yung palayok. Nung una niyang pinuntahan yung palayok, nung una niya pong tayong pinuntahan ay tayo po'y basag. Hindi po perfecto. Kung natandaan niyo po, tinuro ko pong yun. Na hindi pa siya perfecto nung bibilin siya ng customer na bibili. Na sinabi ng customer, babalik ako. At sa pagbabalik ko, isa na siyang magandang palayok na karapat-dapat na siyang bilhin. Na ibig sabihin, na sa pagbabalik po ni Jesus, tayo na po ay buo na at karapat-dapat na po upang kanya pong dalhin sa kanya pong pagbabalik. Amen? Natandaan niyo po ba yun? Yun po yung sumisimbolo po rito para po sa pagkahubog dito po sa Jeremiah chapter 18 verse 4. Kaya tunay nga po na sa ngayon, bilang isang mga tao, isang mananampalataya, na tunay nga po bilang mga alagad ng Diyos, na habang tayo po ay wasak at basag, hayaan po natin yung ating mga sarili na buuhin ang buuhin. Upang sa pagbalik po ng Diyos, ito po'y buo. Sino pong bubuo sa atin po, Pastora? Yung ating pong Diyos. Hayaan pong buuhin po tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pong Espiritu na nasa atin pong mga buhay. Sa pamagitan ng kanyang mga salita na meron po tayo na binibigyan po natin ng buhay sa atin pong mga buhay.
upang tayo ay mabuo, at kapag tayo na'y nabuo, siya po'y muling babalik, at tayo po'y kanya nang kukunin.